anong mga problema, katulad nga ng sabihin na natin kay Brother Robert yung kinukwento mo, isang blessing sa iyo yun. Kaya nga may ginagawa si Lord sa atin eh. Kaya ka inalis doon, gusto mo ikay naka-stay doon. Tapos nadamay ka pa sa mga scam na ganon. Ano mangyayari sa iyo? Hindi mo na makikita ang pamilya mo, wala ka sa pamilya mo, wala ka dito sa atin sa Light of the World. Kaya nga ang ano ni Lord ay, Brother Robert, huwag kang malulungkot, huwag kang mawawala ng pag-asa, bata ka pa. Saka may gagawin ang Diyos sa atin, pare-pareho sa atin, hindi lang sa iyo. Lahat ay nangyayari sa atin, para baga tayong hindi nag-ano ng 1 Corinthians 10:13. Lahat nangyayari sa atin yan, may kanya-kanya lang pamamaraan. At kung paano i-restore ni Lord ang ating magulumihan ng damdamin at kaisipan. Kaya si Lord ang bahala sa atin, huwag tayong mawala ng pag-asa. God bless po sa ating lahat. Sister, nilinaw na po ni Pastor Angel kahapon. Nagkasala po ako po yung nag-break ng covenant, kaya nangyayari sa akin to. So, okay na po, dire-restore na ako ng Lord. At saka siguro maidagdag ko pa rin, tumingin tayo sa ating kapaligiran, no? So siguro huwag tayo mag-stick dun sa ating kakayahan nung una pa. Meron baka gustong ibigay sa atin si Lord na hindi natin nakikita, hindi natin napapansin na yun pala yung gusto niyang mangyari sa ating buhay. Ano po? Ayan. Okay, so, sino pa po? Pakinggan naman natin si Sister Mila. Ayan. Napakaganda nga po ng topic ngayon tungkol na naman sa pag-ibig. At napapanahon naman. Talagang napakahirap talaga yung magpatawad ka sa nagkakasala sa atin. Tayo, kung binag tayo ating Panginoon, yun ay nagagawa na natin sa ating buhay. Kasi nagkaroon na nga tayo ng relasyon sa Kanya eh. Kaya sabi nga, lahat ng bagay na hindi maganda ay tinatanggal sa ating puso. At tunay na ang pagpapatawad naman ay nagagawa naman natin dahil tinutulungan din naman tayo ng Panginoon. At napakasarap din naman ang pakiramdam na ikaw ay nakapagpatawad. Kahit nga hindi humihingi ng tawad sa iyo. Ang taong nagkasala sa iyo. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, doon sa mga, lalo na doon sa mga may utang sa akin, na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad. Ibig ko sabihin sa kalalagayan ko ba naman, ako ba ang kanilang uutangan. Pero salamat naman sa Panginoon at kung yung mga pangangailangan ko naman ay ipinoprovide ng Panginoon. Kaya bahala na sila. Kasi pagka baga nakikita mo yung tao na nakikita mo yung buhay nila na ayos naman, pagkatapos yung kanilang mga hiniram ay hindi na nila naalaala, ibinabalik naman sa atin ng Panginoon. Yun lang po. Ano ga ang pakiramdam ng hindi binabayaran? Malungkot din naman siyempre. Kaya lang, tanggapin na lang natin ang maluwag sa ating puso. Oo, sa totoo lang talaga, di ba? Pag yung nakita mo mga hindi nagbabayad sa'yo, parang iba yung nagiging pakiramdam mo. Sabi nga, sino ba yung nag-share minsan na kitang-kita mo namang garang-gara. Ang lipstick ay pulang-pula. Ano? Pagkatapos, hindi na naalaala. Sabihin na lang natin, nakalimutan na siguro. Kaya si Lord na magbabalik sa atin. Hindi nga, Pastor, ang iba yan namatay na ay lalong walang pag-asa doon. Talaga. Mayroon pa naman siniling yung pamilya niya at hindi naman alam. Masakit ba po, Pastora? Kahit papaalala mo, hindi pa rin talaga. Yung ba, alam mo na, kasi minsan nahiya tayo maningil eh. Pero kinakapalan na lang natin maningil. Kasi nga, dapat nga hindi tayo makapal eh. Kasi sila may utang eh. Ganun po eh. Parang nakakahiya nga maningil eh. Tayo pa minsan nahihiyang maningil. Kaya nga sa negosyante, hindi pwedeng mahiyain.
Kailangan sa negosyante ay malakas ang loob. Gawa kasi pag ganyang ikaw nahihiya, sa iyo na nga may utang, ikaw pa nahihiya. Naku, huwag ka na magnegosyo at malulugi. Kailangan medyo matapang-tapang. Matapang-tapang ang hiya. Yung marunong ka talagang magsalita. No? Ayun. Kasi minsan naman, siguro nga, nalilimutan na. Ewan ko lamang din kung may mga taong, siguro may mga taong ang ganun, nalilimutan yung kanilang utang. O talagang kinakalimutan. Napapunta na tayo sa utang. Yan. Okay po. So, meron pa po bang maidadagdag? O, tayo po ay... O, Sister Medi 2 yata. Gustong magdagdag. Nga po, yung sabi kong nakalimutan. Hindi po. Yung pong nagpautang nakakalimot, pero yung umutang kahit kailan hindi nakakalimot. Dahil yung pong may utang yun, pag nakita yung inutangan niya, alam na ay ako may utang pa dito. Pero yung nagpautang sa, may utang ka pa ba? Siya po nakakalimot. Yung talaga lang po yung hindi na mag-budget, talaga nagkukunyari lang na nakakalimutan yung siya may utang. Doon po, ang dami ko experience ako may tindahan hanggang sa nagsarado kami. Ang dami kong naiwan pa utang. Okay, wala na. Hindi na nakalala. Nung bago lang kami sara, saka daw susulong-sulungan. Wala. Hanggang sa wala na lahat yung mga utang nila. Pati po yung sa palay. Pag sa dami noon, kasi di ba usong-usong yung sa palay na bibigyan ka sa palay. Uutang ng uutang, tapos pag nag-anihan. Tapos, pagka yung tag-araw, hindi ka naman dadalhan. Pero pag tag-ulan na, yung basang-basa yung mga palay, yung mga babad na, nakakababayaran. Yung sabi ni Dani, nabuhat ka, tigilan mo na yan, kasi yan isahali ka sa palay, isa pasal. Kasi hindi ka talaga binabayaran. Ano po kayo sabi nga nung iba? Yung nga daw gano'n na, yung siya din, may mga pautang din siya na alam ko nung una, nililihim din sa akin. Tapos nung malaman ko, nung una, nagbibigay pa unti-unti. Ano magtagal, kung sila wala na din. Hindi na rin nagbigay. Sabi ko, hayaan mo na. Sabi nung dati pa sinaimit pa, ano pa yun, sila pa napunta, pagkakadating. Tinatanggap kahit pa isa-isang daan. Para naging Bombay tuloy. Kahit isang daan lang, ibalik yung hiniram. Nung nagtagal-ayaw na ng dalawa ni Isip pumunta, naman, nagtatago naman yun. So sabi, ang daw nila nakita na sila, natago na, nagsasaro na po. Sabi ko, sabi ko, yun naman po, itutusin talaga. Alam naman natin yun, yung tulad yung mga tao. Kasi yun, hindi rin sila papansin. Parang nakikita din naman po ninyo yung biglang dinadaan. Sabi ko, nababagabag din siguro yung mga gano'n. Alam na sila ng mga utang pero hindi sila talaga nagpupunta. Yan naman alam din ni Lord. Kaya sabi ko nga, pinatawad ko na din sila. Kung ayaw naman magbayad, ibinayain na. At may babalik pa rin. Kasi alam mo naman po, siyempre wala ka naman harap mo, ilang inaasahan mo. Tapos nga ito utang kami po, utangan. Pagdating ng, sasabi sa'yo, pag-sweldo, pag nakatapos na ng sweldo, wala na. Pag nag-sweldo na sa iba na bibili, hindi ka nadadaan. Pag wala na ulit, pero kung sa ulit makikiusap. Siyempre, pag-isang talaga. Kaya sabi ko nga, Diyos, sabi nga tulad nga po na sabi, pag-pray na lang natin na talagang yung may darating din ang araw na hirap din naman po yung sabi natin makakarmado. Pero kasi, sabi ko nga, okay naman yun. At yun naman ko sa may balik dito. May binabalik ko naman sa ating sirot. Kung halimbawa gano'n hindi ka nabayaran. Kaya nga mga iskap kami na iskap. Dati kami doon kami na iskap. Kasi wala na rin mga mangyayari. Kasi kahit ang paano, hindi sa iba namang paraan, binabalik ni Lord. Yung lahat ng mga nawala sa iyo, binabalik naman. So, yun lang sinasabi nga yung talog sa kanya, nagkakalang pagkakalang. Kasi nga po, naranasan ko nung una yun. Talaga yun ang iniyak mo, para sa hindi matanggap na ginawa pa ako. Pero po nung magpapayot, parang nagtuwa ko, talaga yung isip ko. Kasi nung una siyempre, para lagi kakilis na ini. Galit ka doon sa pinasatamaan mo ng loob, maalala mo lang, parang sasabog na yung dibdib mo. Pero nung natutong magpatawad, ano yung bagay? Sabi ko, nung oras ako, kahit kami magpipigil, hindi ako iinom. Talagang kaya-kaya kong pipigil.
Pero kung nga po ako magpapagod sa live, kung natuto ako magpatawad,